Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sa gitna ng maingay at magulong kalye, isang lugar ang mistulang tahanan ng kapayapaan. Si Andy, oh. Hi, Andy. Hi, Andy. Kami pala yung pumunta sa'yo last week. Bale, kami yung students from STI College ko. Bakit wala ka pang hawak na sampagita ngayon? Wala po kasing misa. Mga anong oras yun magsisimula? 3 po. So, since hindi pa nagsistart yung mass, pwede bang mag-interview na tayo ngayon? Sige po. Hello po, ako po si Rich Andy Cuerdo at ako po'y 13 na po at nakatira po ako sa Barangay Bagong Silangan at ako po'y nag-aaral sa Barangay Bagong Silangan High School. Andito po ako sa Immaculate Conception, Cubao at ako po'y isang magsasampagita. At saglit nga lang namin nakapanayam si Andy bago siya naging abala. Kinailangan na niyang maghanda dahil sa pagtunog ng kampana, ito'y siyang naging hudyat sa pagtatapos ng misa. Hindi may tatanggi na kilala ang batang nagsasampagita. Tunay nga namang hindi makubili ng sarat na buhay ang kawili-wiling bata. Suki mo sila. Kaya ka pali. Andy, gaano ka nakatagal nagtitinda ng sampagita? Simula pagkabata po. Pwede mo bang ikwento sa amin kung gaano nakatagal yun, tapos kung paano ka nagsimula magbenta ng sampagita? Ano po, nung bata pa po kasi ako, 4 years old po ako, tinuruan na po ako ng lola ko magtinda ng sampagita. Tapos yun po, hanggang sa lumaki po ako. Yun lang po. Yung sa sampagita niyo ba ikaw yung gumagawa kasama mo sa lola mo? Hindi po, yung lola ko lang po yung gumagawa kasi hindi pa po ako marunong. Tinuturuan ka na ba niya ngayon kung paano gumawa or sa pagtitinda pa lang talaga yung kaya mo? Hindi po, tinuturuan na rin po ako paunti-unti. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, marahil sa iba ay oras na ng pananghalian, ngunit para sa batang magsasampagita, ito ay oras na ng pagkuha ng panibagong butil. Tirik na nga ang araw nung dumating kami, ngunit wala pa ang kanyang pakal. Nandito na tayo sa food cart. Anong gagawin natin dito? Kuha po ng sampagita. Ayun yung ginagawa ni Lola mo. Opo. Sinong hinihintay natin doon? Nasaan na? Wala. Ano po yung deliver ng sampagita po si Ate Baby? Tapos, Kasi sa pag nakakuha na po ako, ay sila po ng ano ko yung lola. so saan tayo maghihintay ngayon dito? Dito nga po, para hindi po na Pasado alauna na nang dumating si Ate Ludi. Bagamat ang mga panibagong sampagita ay andyan na, ang perang dapat pang bayad ni Andy ay wala pa. Magkano daw? Halatang bakas sa mukha ng bata ang pangamba at labis na pag-alala.
Dala ng pag-aalala sa bata, napagdesisyonan namin pagtulong-tulungan muna ang puhunang nagkakahalaga ng 1,300. Huwag na ito nga akin, mas maganda na ito eh. Salamat, Luis. So, ano yung kinuha natin kay, anong pangalan niya? Ate Ludi po. Ate Ludi. Ano yung kinuha natin sa kanya? Kuha po tayo ng buti. Tapos ng kamya. Okay. Kasi yung panali ito po. Ayan yan, no? Dala-dala ang mga materyales. Bumiyahe kami pabalik ng simbahan. So, ayun nga, Andy, tawag nito. Sa ganyang karaming sampagita na binili mo kay Ate Ludi, mga gaano karaming sampagita magagawa dyan? Siguro po mga 1,000 po. 1,000 piraso? Opo. Or ano? 1,000 peraso. Marami na rin pala, ano? Gaano katagal yung tinatagal yan? Ano po, mga 3 araw. Si Lola mo lang gumagawa nun o tumutulong ka rin? Ano po, ilolo ko po. Kasi hindi na po, ano pa po. Pero inaharal mo na. Opo. Kung simula bata ka pa, nag-aaral ka pa ba? Pwede mo ba ikwento sa amin kung paano yung nagiging setup nyo, kung paano mo napagsasabay yung pagbebenta ng sampagitan at pag-aaral? Ano po, nag-aaral po ako hanggang Monday to Friday po. Pag ano po, Sabado po, tas Linggo, dito po kami sa simbahan. Tuwing Linggo. Hindi mo ba naisip na, ay Lola, gusto mo po magpahinga muna, gano'n? Hindi po. Gusto mo talaga laging sumama kay Lola mo magpahinga? Opo. Bakit gano'n? Bakit hindi mo naisip na magpahinga muna, gano'n, sa susunod mo lang ulit? Hindi ko na po iniisip yun kasi iniisip ko lang po makatulong po ako sa magulang ko. So, kung tuwing Sabado mo lang kayo nandito, malapit lang ba kayo dito sa area na to? Ano po, malayo po. Sa ano pa po kami nakatira, Fairview. Ano po kasi simula pagkabata ng lola ko, dito na rin po siya lumaki. Tapos namana niya po sa nununuan namin na magtinda ng sampagita. Maya-maya nga lamang at nagsimula ng gumawa ng sampagita ang lola ni Andy. At nagkaroon kami ng pagkakataong siya ay makapanayam. Nay, pwede niyo po ba kaming turuan kung paano gumawa ng sampagita? Ganito. Karayom po to. Karayo. Tapos abaka. Tusok mo dyan. Yan. Tapos yan ito paggawa. Dalawa. Tapos to hamya. Ganyan. Ang buhol naman medyo mahirap kasi ito yung pagano. Sanay na po kayong gumawa ng sampagita, no? Si Andy daw po, tinuturuan niya na. Marunong din po siya nito. Bali, tinutulungan po kayo ni Andy. Tinda rin siya ng sampagita. Yung ganyan po karaming sampagita, yung binili ni Andy kanina, mga gaano po katagal to, yan, bago nyo maubos mabenta? Maubos yan na yun. Ngayong araw lang po, Hanggang bukas. hanggang bukas. Ano po yung ginagawa niyo po dun sa mga sampagitang natitira? Kapag kunwari po, di niyo po nabibenta. And mabibenta yon kasi nag-rasyon yung asawa ko dun sa pagita dun sa lugar namin. Nilarasyon niya sa mga suka niya. Nilalagyan ko ito ng maraming yelo. Gaya niya. Ayan, ganyan. Para saan po yung yelo? Para lang hindi Para malanta? fresh siya. Para siyang isda. Nilalagyan ng yelo. Ganon din po yung tubig. Hindi, wala tinatanggal yung tubig. Kailangan yelo lang. Para lang po fresh. Para fresh yan. Hindi siya masira. Si Andy po, kamusta po siya bilang apo? Mabait naman po ba? Masipag? Mabait na makulit. Mabait na makulit. Hindi, mabait talaga yung bata niya. Masunuri naman siya. Tsaka nag-aaral siya ng mabuti.
Sabi niya nga po. Tapos nabanggit niya rin po sa amin na dati daw po kayo nakatira dito. Oo, dito. Dito kasi ako nakatira dati. Dito ako pinanganak sa lugar. Dito ako lumaki. Bale, bakit po kayo nalipat sa Fairview? Na-demolish kasi yung bahay namin. Kasi sa Manila wala. May-ari. Ganap ako ng bahay, ng lupa. Kaya doon ako nakakuha ko ng rent-to-own na lote. Kamusta naman po yung bahay niyo dito po? Wala na. Demolish na. Sinira. Demolish na. Bali, may message po ba kayo kay Auntie? Tsaka, syempre, kay Star po. Oo. Kailangan si Andy, tulungan niya kami. Magtulong-tulungan para makatapos ng pag-aaral. Tsaka tulungan niya rin ako sa pag-aalaga sa kapatid. Makapaghanap buhay at mga alas. Para sa kanila rin naman Yung ginagawa po. ginagawa. Kung si lolo tsaka lola yung nag-aasikaso sa inyo ngayon, nasan si mama at papa mo para tulungan sa pag-aasikaso sa inyo, gano'n? Ano po, yung papa ko po, ng ibang bahay na po. Tapos yung mother ko naman po, namatay na po. Ano po, yung nangyari po sa mama ko, nagkasakit po siya ng lupus, tapos may infection po siya sa dugo, tapos may TB rin po siya. Tapos bumigay po yung katawan niya, doon na po siya namatay. Sino yung papa mo? Yun nga po, nag-ibang bahay po siya nung 12 years old ako. Tapos di na po siya nagsusustento. Hindi bukod ba sa pagbebenta ng sampagita, nakikita mo ba yung sarili mo sa future na may ibang ginagawa? Ganun? Meron naman po, gusto ko pong maging sundalo. Wow, bakit gusto mo maging sundalo? Para mapagtanggol ko po ang ating bansa. Mapagtanggol saan? Sa mga nananakop po, tsaka sa mga masasamang tao. Andi, ilang taon na yung nakababata mong kapatid? 1 years old po. Sinong nag-aalaga sa kanya? Lola ko po at lolo ko. Paano pag hindi pwedeng magbantay si lola mo at si lolo mo? Sinong ina-ask nila na magbantay, mag-alaga, gano'n? Ako po. Ano po, pag tulog po yung kapatid ko, naliligo na po ako nun, tapos gumagawa po ako ng assignment. Tapos pag nagising naman po siya, kakain po kami dalawa. Hindi ka ba naiingit pag nakikita mo yung mga kaibigan mo, mga kaklase mo, gano'n sila, nakakaalis, nakakapaglaro? Hindi naman po ako naiinggit sa kanila. Kasi ginagawa ko naman po yung responsibilidad ko sa bahay, tsaka sa kapatid ko po. Andy, bukod pa sa pagsasampagita, saan kumukuha si lola at lolo mo ng pagkakakitaan para mabuhay kayo, masustentuhan yung pag-aaral? Wala na po, sa sampagita lang po talaga umiikot yung buhay namin. Pero nagkakasya naman yung sa pagsasampagita. Opo. Hindi ba kinukulang yun, Andy, para sa inyo ng kapatid mo, tapos may babayaran pa kayo sa bahay, gano'n? Hindi naman po. Paano yung mga kailangan mo sa school? Ano naman po, kasali po ako sa scholar ng Mekong Scholar. Anong motivation mo para galingan araw-araw, magbenta, sipagan palalo? Para rin po sa amin ng kapatid ko. Anong pangarap mo para sa lolo, lola, at saka sa kapatid? Gusto ko lang po, bigyan sila ng maayos na buhay paglaki ko. Palakihin ko po yung bahay namin. Yun, iniisip ko lang po kung ano pong mangyayari sa akin paglaki ko. Tapos yung pangarap po namin, ang kapatid ko. Yun lang po. May mensahe ka ba para sa lolo at saka lola mo na nag-alaga sa inyo ng kapatid? Meron po. Nagpapasalamat po ako sa kanila kasi pinalaki po nila ako ng maayos at tinuruan po nila ako ng mabuting asal. Tinuruan din po nila ako manamit ng maayos at tinuruan din po nila ako magdasal at magkaroon ng takot sa Diyos. Tinuruan din po nila ako magsulat at magbasa. Yun lang po. So ayun, Andy, para naman sa kapatid mo naman yan, may mensahe ka ba kung sakaling malaki na siya ngayon at napapalit? Mag-aral po siya ng mabuti at sana po matuto rin po siya ng mabuting asal at magkaroon ng takot sa Diyos. Sana po huwag siya maging salbahing bata. Kasi ngayon pala nangangagat na. Ate, paano naman sa papa mo? Meron ka bang mensahe sa kanya? Ano gusto mong sabihin? Meron po. Kung saan man po siyang bahay na lumipat ngayon, sana po maayos yung kalagayan niya. Sana mag-ingat po siya araw-araw. Sana magkaroon din po siya ng takot sa Diyos. Yun lang po. Kung sakali namang narinig ka ni mama mo ngayon,
May gusto ka bang sabihin sa kanya? Meron po. Sana po masaya na po siya sa langit. Tapos sana po wag na po siyang iiyak. Sa kabila ng lahat, ang batang magsasampagita ay nananatiling namumukadkad sa tulong ng may kapal. Ang bawat munting ngiti na kumakawala sa kanyang labi ang patunay na hindi hadlang ang kahirapan sa pagtamasa ng tunay na sining ng kasiyahan. Maraming salamat sa oras at saka sa mga kwento na binigay mo sa amin. Bago matapos ang lahat, anong masasabi mo para sa mga kabataan? Sinasabi ko lang po sa mga kabataan na mag-aral po sila ng maigi. Dahil sa panahon pong ito, mahirap po ang buhay. Kailangan po makapagtapos lahat ng kabataan para magkaroon ng magandang trabaho at magandang buhay. Yun lang po. Nasa Diyos ang awa at nasa kamay naman nating lahat ang lakas at kagustuhan para sa gawa. Andy, ano yung dinasal mo kanina habang ano? Opo, salamat po ako sa Diyos dahil ginabayan niya po ako sa araw na ito. Lord of the mountains and sea, you are treading a path set for me. God of the seasons and sky, you have always been holding my life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life.